After the rapture, what? Ito po yung tinatawag na pagkatapos nating madagit, what will happen to us? We'll be in the presence of Jesus. Alam natin, forever and ever. Wala nang hiwalayan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Matutupad na puro nyo, no? Na, siyempre dito pa lang, hindi na tayo pinababayaan. Pero nandun na yung ultimate na magkakasama na tayo nila Jesus, na kinuha niya na ang kanyang church, ang pinakamamahal niyang possession, ang church. Tayo po yun. Kinuha na po niya during that time at magbibigay po ng rewards, and that will be our exciting topic for today. Marami pong ilang mga kalipulan o grupo ng mga Kristiyano ang hindi nakukuha ito. Sabi nila, Bema judgment is a judgment na hahatulan ka ayon sa gawa mo. Actually, pag Kristiyano ka na po, ligtas ka na talaga. Wala tayong problema doon. Pero itong Bema seat, nagpapakita ito ng kabutihan ng Diyos, ng Panginoong Hesus na syempre yung mga nagawa naman natin dito magaganda, i-reward po niya. Pero may nagtanong minsan na kasama namin dun sa dating pastor namin, Pastor, paano po? Ako naman po halimbawa may isang tao, kanya tinutukoy niya yung sarili niya. Hindi naman ako nakakapagdala ng kaluluwa, wala namang evangelization. Tapos ganito ganyan. Pero tumanggap naman ako sa Panginoon. Sabi niya, at naniniwala ako na yung ginawa lang niya sapat na. Sabi nung pastor namin, maliligtas ka syempre, pero wala kang reward, sabi niya. Pero at least nasa heaven ka. Sabi naman nung nagsabi noon, okay lang na wala akong reward, basta importante nasa langit ako. Ganun po ba yon? Yes, tama naman po. Logically, yes. Technically, yes. Kung talagang tinanggap mo si Jesus, maski sabihin mong hindi ka nakalaan makakuha ng reward, mapupunta ka pa rin sa langit. Pero kasi ang Panginoon napakapatas po niya Kasi naniniwala rin ako, ito pong pinaniniwalaan ko, lahat ng Kristiyano magkakaroon po talaga ng reward. Maliit o malaki man na nagawa niya, i-reward ni Lord. Ganyan kabuti si Lord. Hindi yung mali-left out yung isa, may reward yung iba. Ito para sa akin to may reward yung iba tapos ikaw walang reward. Si Jesus, re-rewardan ka talaga kasi kahit paano may nagawa ka namang kabutihan dito Di ba? I-reward lahat ni Lord yun. I believe lahat may reward doon pagdating ng araw. Depende nga lang sa ginawa mo dito kung malaki o maliit. Pero at least ang importante si Lord, mabait, i-reward ka. Okay? Kasi may ibang turong pastor, wala kang reward, nandoon ka lang sa isang tabi, nakatingin ka lang. At ito pa yung isang turo na worse, hindi ka raw makakalapit kay Jesus kapag wala kang reward. Hindi ka makakalapit pero siyang lalapit sa'yo. Kasi mahal ka niya, anak ka niya. Yan ang puso ng Panginoon. Huwag tayong minsan makikinig sa mga preacher na parang masyadong bitterness ang laman ng puso. Samantalang si Lord, hindi naman po bitterness ang puso niya. Mahal niya ang lahat ng tao. Ngayon, yung mga taong involved ngayon dito sa present situation sa ating bayan, ipag-pray po natin sila sa halip na husgahan, sa halip na magbigay ng mga opinion na pangit. Let's pray for them. Ayun naman ang sabi ko. Kasi ako talagang mas tutok na ako dun sa pagdating ng Panginoon sa rapture. It would be better. Kasi pag dumating na ang Panginoon, wala na yung mga ganyan-ganyan na sistema, matatanggal lahat yan. Dahil ang paghahari po ni Christ, yung 1,000 years, perfect yun na paghahari dito. Pero syempre, bago mangyari yun, may rewarding pa po tayo. Na ito nga po yung topic natin. Again, magra-rapture. Syempre, pa nag-rapture, aalisin na ni Jesus yung mga mananampalataya rito. Dadagitin niya, nadagit na po tayo, nasa taas na tayo. Yung mga maiiwan dito, impyerno sa lupa. Ayun naman sabi ko, impyerno sa lupa sila sa pangunguna ni Antikristo at ni Bulaang Propeta. Big boss, Satanas. Di ba yun? Pero tayo, dinagit po tayo. Ayan. Minsan din na pag-uusapang madalas to, dinagit tayo doon, may rewarding. Sabi nung ibang pastor, ibang preacher, 7 years daw yung rewarding. Maabutin ba nung ganun kata? No, I believe hindi. Yung rewarding, madalian na ibibigay ni Lord yun. Napakadali lang sa kanya na. Isang araw, ang katumbas ng 1,000 taon, 1,000 taon katumbas ang araw. Ang dali lang sa Panginoon yun. Hindi siya sakop ng time. At pag nasa eternity na po tayo, hindi na po tayo sakop ng time. Okay? Kaya yung mga kinahuhumalingan mo sa lupa, mga ganyan, hindi ala na po doon yun. Iba na po doon. Paano mo nasabi? Well, hindi ko rin alam, pero nakalagay sa Bible kasi, hindi pa nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ang inihanda ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun.
At we cannot go beyond what is written in the Bible. Yung iba malakas magbigay ng conspiracy theory sa langit, ganito sa langit, ganon, di ba? May kasama kong pastor nga dito, ganon siya. Sa langit, ganon gagawin sa langit. No. I mean, I cannot go beyond what is written, di ba? Pero isa lang nakalagay, hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga, ang inihanda ng Panginoon sa mga labis na nagmamahal sa Kanya o umiibig sa Kanya. Doon tayo, let's stick to the Bible. We cannot go beyond what is written sapagkat hindi mo pwedeng pangunahan yan. No? Ayun po ako. And anytime now, magra-rapture na. May nababasa ako. Ano bang date ngayon? O 11? Ngayon po ay 11. No? Ay, ka-anniversary pala nung 9/11. No? So, ika-24th year anniversary nung 9/11. Nga pala ngayon. No? 11. So, edi may 12 days na lang pala tayo kung magra-rapture na. Kasi yan ang binabanggit nila. Ang dami sa Facebook ngayon, 12 days na lang. Nag-comment naman ako doon sa isa, wala nakakaalam. Kalma ka lang. Malay mo mamaya. Walang ganyan. Pero lahat tayo nasasabit. Alam mo, ang pinatutuwa ko dito sa ganitong mga nakikita ko ngayon sa Facebook na very excited sila. Ayun nga po, natutuwa ako na very excited ang mga mananampalataya ngayon to meet Jesus, no? Na yan, at least meron silang hope kasi dito po sa lupang ito puro talaga naman pong kademonyuhan karamihan nangyayari. Pero alam niyo sa totoo lang po, no, ang Panginoon po natin talagang He's really looking forward to be with us also. Tandaan niyo po yan. If you are really willing to be with Him, much more He, Jesus Christ is much more willing. He wants to embrace you. I believe in this. Pagdating natin sa langit, yayakapin tayo ni Jesus. Makikita na natin yung butas sa kanyang mga kamay, yung sugat sa kanyang tagiliran na inulos. Sabi nila ang pangalan ng umulos, Longhino, pero wala naman sa Bible yun. No? Pero inulos talaga ang Panginoon, di ba? Lumabas mga tubig at saka dugo. Ang kanyang mga paa na binutasan ng malalaking pako. Hindi niya pinagaling ang mga sugat na yon para ipakita sa atin. Doon pa rin His wounded hands, feet, and tagiliran remains forever. That's the receipt of His great love for the whole world. Okay? Kaya kung yung mga nakakarinig nito na hindi pa mananampalataya, baka mahuli na sa inyo ang lahat pag nag-rapture na. Why don't you invite Jesus into your life right now? Let us pray a prayer of acceptance. Okay? Dito, bibigyan din natin yung ginawa niya sa krus. Hindi yung ginawa. Hindi yung pwede natin gawin. Okay, ready na ba kayong tanggapin si Jesus? Okay. Lord Jesus, I know that I am a sinner and I cannot do anything. Hindi ko po kaya, Panginoon. Pero, Ikaw po ay namatay sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan ko, past, present, and future. Lord Jesus, I invite you into my life right now. Please be the Lord and Savior of my life. Be the pilot and the driver of my life. Lead me, O Lord, because I know where you will lead me. That's the best for me. Salamat po, mahal na Panginoong Jesus. From now on, you are now my Lord and my Savior. Not just that, my best friend, my brother, my everything. Thank you, Jesus. Hallelujah. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Share the grace of Jesus. Start reading the Bible and wait for the rapture to come anytime. Para sa akin, ang Christian living po ngayon ay to wait for Jesus at any time. Dahil sa totoo lang po, malapit na pong talaga. Okay? Dati ang buhay Kristiyano, medyo kalma-kalma ka na. No? Ngayon, ang buhay Kristiyano is to wait for Him from heaven. Lift up your hands and wait for Him, our Lord and Savior, to fetch us in order to be with Him forever and ever. Okay, sa lahat po ng mga nanunood dito at patuloy na nakikinig, maraming pong salamat. The Lord Jesus is so gracious that you have given me the opportunity to share His wonderful message of grace sa bawat isa po sa inyo. And maski nagko-comment na negatives, mahal ko po kayong lahat. In Jesus' name, God bless.